Muling nagbabalik ang House at your service. Ngayon naman, pag-usapan natin ang layunin at saklaw ng napapanahong panukalang batas. Ngayong 20th Congress, inihain ni Representative Roy Gonzales ang House Bill 2490, isang panukalang batas na ang layunin ay magkaroon ng medicine voucher program na kung saan maaring makakuha ng libreng gamot mula sa accredited pharmacies ang sinumang mangangailangan, lalo na ang ating mga kababayang kapuspalad. Ang detalye, panoorin po natin ito. Sa oras ng pagkakasakit, hindi lahat ay may kakayahang gumastos para magpagamot. Para sa maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa kakarampot na sahod, mahal na ang magkasakit dahil hindi biro ang halaga ng gamutan at nagtataasang hospital bills. Na kadalasan ay nagiging rason para mabaon sa utang, mabayaran lang ang mga ito. Isa na rito si Julie Moro mula Legazpi City na hindi raw maiwasang mangutang sa tuwing magkakasakit ang kanyang pamilya. Gaano kahirap kapag nagkakaroon ng sakit ang miyembro ng pamilya? Ay, sobrang mahirap. Hindi lang sa financial, kung hindi sa idea na nasa ospital yung relative mo. Mahirap kapag ganun. Mahirap kapag may relative ka na na-admit or may sakit. Lalo nang mahirap kung wala ka ding pambili ng gamot. Katulad ko, nung father ko na-admit sa ospital, then namatay din kinalaunan. Then yung anak ko, kapag nagkakasakit, yun. Paano yan kapag na-hospital po sila? Saan ka kumukuha ng pambili ng gamot? Well, ngayon, nasa grown up, syempre sa akin, sahod ko, yung personal money ko. For example, noon, talagang wala pa akong pera or sariling income or sahod na magagastos ko, talagang nangungutang. Hindi lang ako noon. Parents ko, kapag wala ding makuhaan, tapos hindi available sa hospital, nangungutang. Hindi mo talaga may iwasan na hindi ka mangutang. Bagamat mayroon ng umiiral na batas tulad ng Universal Healthcare Act at National Health Insurance Act, marami pa rin ang nahihirapan sa presyo ng mga gamot. Lalo na kung hindi available ang gamot sa ospital at kailangan pang bilhin sa labas. Kasi yung ibang reseta, hindi natin alam na mahal pala. So, ang binibili lang is kung hanggang saan lang kaya yung perang hawak-hawak mo. Ito ang naistugunan ng House Bill No. 2490 na isinulong ni Congressman Roy Gonzales sa 20th Congress. Isinusulong nito ang karagdagang tulong pangmedikal ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng medicine vouchers na maaaring matanggap at magamit ng mga indigent, marginalized at vulnerable individuals sa ating bansa. Layunin ng House Bill na ito na i-accredit ang butika at iba pang healthcare providers para maging abot kaya o libre ang mga gamot para sa mga benepisyaryo. Masasabi ko lang is nakakatuwa kung magkakaroon ng ganyan. Magandang balita yan para sa bawat mamamayan. And talagang makakatulong yan lalo na sa mga kapuspalad, sa mga walang kakayahang bumili ng gamot. Lalo na yung mga talagang walang pera, tapos ma-hospital yung kamag-anak nila, yung anak, yung asawa, yung pamilya. Talagang nakakalungkot kapag wala silang mahanap na pera and walang available na gamot sa ospital. So it's a good thing. It's a good thing na magkakaroon ng ganyan and magiging malaking tulong para sa, hindi lang sa pasyente, pero sa lahat. Para sa maraming Pilipino, ang pagkakasakit ay simula ng mas malaking problema. Pero sa House Bill No. 2490, layunin nitong bigyan ng malinaw at matibay na suporta ang pamilyang nahihirapan sa gastusing medikal. Dahil ang kalusugan ay hindi dapat pribilehiyo. Ito ay karapatan ng bawat Pilipino.
Tandaan, mahalagang maunawaan ang bawat panukala at batas na ipinapasa para sa ating kapakanan. Dahil ang tunay na layunin ng batas ay protektahan ang bawat Pilipino. Maganda ang layunin nitong House Bill na isinulong ni Representative Roy Gonzales. Mas madadagdagan pa ang medical assistance para sa ating mga indigent citizen. Yes, Migs, tama ka dyan, no? Kaya this House Bill will really be a big help para sa ating mga kababayan na kung saan through this medicine voucher program ay makakaasa na rin silang makakuha ng libreng gamot sa mga butika na nasa labas ng anumang ospital. Kaya tandaan, mahalagang alamin ang bawat panukala at batas para sa ating mga kapakanan. Dahil ang layunin ng batas ay protektahan ang lahat. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang House at your service!